Hello! Welcome to my video. In this video naman ay ituturo ko sa inyo at ituturo ko naman sa inyo kung ano ang ating ginagawa kapag physical naman ang ating ginagamit sa pagdating sa packet tracer, which is ito. I am recording this video at exactly 12:53 AM. So bale ganito siya. Open ko lang yung aking gawa. So, bali, in physical mode, ganyan siya. Yan yung makikita natin. At ito yung home city. At click natin yan. At dito, makikita din natin yung corporate office. Click natin. Ayan. As you can see, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na kwarto. 8 na kwarto. Tapos, kung makikita na, nyo, meron tayong 5, 10, 15, 20, 25 PC. At ito naman, makikita natin dito, yung telecommunication closet. Bale, click na din yan. At dito, makikita natin meron tayong server. At meron tayong switch at router. So, bale, ang ginawa ko dito ay kapag sa server ay nag-IP configuration ako at and I made some changes gaya na lamang ng sa IP configuration gaya nito. Tapos bale, yun po yung ginawa ko pong pagbabago bale, yun po yung naging configuration ko po sa server mismo. Bale, okay na po yan. Tapos, punta naman po tayo dito sa router mismo. So, bale, ang ginawa ko. So, bale, dito ay sa configuration at gigabyte internet. Dito, nilagay natin dito yung IP configuration at kasabay nito subnet mask ay lumitaw. Bale, i-on lang po natin ito. Bale, mabalik tayo sa server natin. Double check na din. Dito sa DHCP at i-on lang po natin yung ating service. Dito, ilalagay natin yung ating default gateway. Bali, dito ay gagawin natin tong 10. Bale, i-on na po natin yung service para sa ganun kapag nag-IP configuration tayo sa mga PC ay hindi na po tayo makakapag-type. Hindi na po natin kailangan mag-type, which is time consuming din talaga. Tatagal din talaga yung ating gawain. So, yan. Okay na po siya. So, bale, back po natin. So, bale, makikita po natin, naglagay po tayo dito ng PC. Yung mga yan. Nag-copy paste na lang po para mas mapadali po ang ating gagawin. So, next natin
gawin ay maglalagay po tayo ng switch. Ayan, lagyan na para magkaroon ng connection ay gagamit tayo ng crossover mismo. Straight crossover mismo. Which is this. So, okay. So, yan na siya. Connected na siya to each other. Tignan ang ating mga PC sa ating switch. Ngayon naman ay switch to switch naman yung gagawin nating connection. So, bali, crossover pa din naman. Bali, pagdating dito, pipili natin na i-rock. Tapos, switch. Connected na ho siya. So, ganun lang ulit, rock. Tapos, switch. Then, pass internet. So, ayan, makita po natin, connected po sila sa ating switch. Dito po bali, ang switch po, mula po sa ating mga PC, yung mga switch na yun ay connected sa switch dito po sa telecommunication closet po natin. So, bali, ayan, okay na siya. And, ang tanging aalamin na lang po natin ay at ngayon, ang gagawin na lang po natin ay mag-IP configuration po tayo sa bawat PC. Configuration DHCP para mag-request na po siya ng IP address para hindi na po tayo mahirapan mag-type.
So, ayan na po. Okay na po siya na IP configure na meron na pong kanya-kanyang IP address ang kanyang bawat PC. Ang ating 25 PC po. So, bali, ang gagawin na ngayon ay ititest po natin siya gamit yung simulation. So, bali, ganito muna ang ating gagawin. Save lang din sa kabila. So, bale, ang gagawin na po natin ay start up po natin yung simulation po natin. At titingnan po natin kung magiging successful ba ang magiging progreso nila or kung makakatanggap ba sila ng message sa isa't isa or may lalagtawan. Malalaman po natin. So, ayan, nag-message po sila sa isa't isa po. Nakatanggap po sila. Nakadaan sa telecommunication closet. So, bali, wala pa naman po nakikita ang problema at patuloy pa rin po ang process po. And that's it. That's how yun ang ating ginagawa kapag physical mode po ang ating pag tayo po ay naka-physical mode kapag ang gamit po natin ay Cisco Packet Tracer. Thank you. Thank you po sa pakikinig at panonood.